dapat kung sino lang ang inendorso ni PRRD, yun lang ay boto. Pwede rin naman po kasi, Joey, na 6 lang ang inendorso. Halimbawa, halimbawa lang, halimbawa hindi na endorso si Marcoleta. Pero alam naman natin pinagtanggol niya na si BP Sara, 'di ba? Oh, 'di ba? Yun eh. Pwede po natin yun endorso. Basta labas dun sa 12 kasi katawa-tawa na tayo noon eh. Laban tayo ng laban tapos iboboto nyo yung inendorso ng nilalabanan natin. Itataas pa ni Martin yung mga kamay ng mga yan. Isasama pa sila ni Martin. Bads, okay lang ba sa'yo na mag-endorse ka ng party list pero Duterte to? Hindi po. Hindi po ako mag-endorso ng party list. Ano lang po. Kasi ang daming party list na Duterte. Hindi po ako pwede na mag-endorso ng isang party list lang. Wag na lang. Kasi kay Ka Eric o kay ganun, kay dami po. Duterte Youth. Marami yan, di ba? Mahirap po mag-endorso ng Hindi po ako endorser. Gusto ko lang po linawin, hindi po ako endorser. Wala po ako endorsong lokal. Ang labanan kasi nakikita ko, senatorial eh. Mga local hanggang congressman, wala po ko endorso dyan. Pasensya na po kayo. Mahirap yan, di ko naman kilala yung mga mamaya maging congressman yan, di ba? Ito, ang purpose natin, ito, sasabihin ko sa inyo, ang purpose natin, kahit po, halimbawa, duda kayo kay Philip Salvador, di ba? Sinasabi nyo, anong gagawin niya ni Philip Salvador? Yun din ang duda ko, anong gagawin niyan. Pero, pag nanalo po yan, boto ni Sara Duterte yan. Nakakaharap kasi tayo sa impeachment eh. Mismo yung mga nagsusulong ng impeachment, katulad ni Erwin Tulfo, tumatakbo mismo. Alam niyo yung ibig ko sabihin? Tumatakbo mismo yung nagsusulong ng impeachment. Ano kaya sa tingin niyo boto nun? Tapos alam ng mga senador na to, alam nila yan, yung mga tumakbo kay Marcos, alam nila yan na may sinusulong na impeachment at alam nila na sila ay bilang senador, marami diyan senador na nung nakaraang impeachment. Alam nila na sila ay magiging huwes. So pinili nila si Marcos. Tumakbo sila under ng Marcos. Imagine niyo. Sa tingin niyo ba nag-declare na si Doc Willie, siyempre magpagaling muna siya. Ako naman ganun, no? Wag natin i-pressure. Kasi baka pag nabash na naman yan, putya, imbis na gumaling eh. Number 1 Marcoleta sa balota namin, yan, si Doc Willie on nag-declare na. Kaso nga, yung sakit niya eh, yun ang problema, yung sakit niya eh. Ako hindi ko siya ini-encourage na tumakbo ngayon. Magpagaling siya next na election, dun siya tumakbo kasi alam niyo ba kung paano siya nagka-cancer, 'di ba? Sa basher. Dapat muna matrain muna siya na paano hindi intindihin ng mga basher. Naku, hindi talaga kayo tatagal. Lagi po maliit o malaking channel, lagi may basher. Kung wala kayo, kaya yun po, pag tumatagal na yung mga vlogger, natututo silang mag-handle ng vlog kasi ni Doc Willie Ong, panay papuri yan eh. Tungkol sa medisina yan, di ba? Tama, Doc Willie, pagaling po kayo. Pagaling po, tiya, mahirap po yan. Sasalang ka ng kandidato ka, kakandidato ka. Boss Bads, mahirap kasi na blank lang yung mga balota katulad sa party list kasi hindi ko naman sinabi blanco nyo. Pero ano na po yan eh, yung problema po yan nung araw, yung may magsusulat. Hindi naman po na pwedeng
Pagsalang niyo po kasi ngayon, nabilang na yun, di na po pwedeng balikan yun para mag-shade lang doon. Makikita niyo yung resibo niyo kung sino yung binoto niyo. Huwag kalimutan si Philip Andaan, Makalaya, si Revilla at Jinggoy, through Senator Go. Ano na pala ng bansa? Wala, wala. So wag namin iboto yung mga Duterte. Ganun ba? Iboto namin mga Marcos. Hindi na po yan labanan ngayon eh. Alam mo, Alex Bulacan, hindi ang labanan ngayon pagalingan, no? Ang labanan ngayon, sino yung mga Duterte na boboto pabor kay Sara pag inimpeach siya. Hindi yung ano mo pala natin diyan. Anong mapapala natin? Boboto yan para kay Sara Duterte. Natitiyak ko sa inyo. Mr. Badong, okay na tumakbo si Doc Willie. If anything bad happens, which we pray won't, his wife who knows him and what he wants will take. Naku. Maawa naman po kayo. Nakita niyo po ba itsura ni Willie Ong? Napakinggan niyo po ba yung salita niya? Yung pag dumaing siya ng sakit, ang sakit-sakit, ang sakit-sakit. Gusto niyo po ba talagang patakbuhin yun? Real talk po tayo. Napakasadista naman natin. Ako hindi. Pahinga na lang muna siya. Kung magaling na siya after 3 years, tsaka siya tumakbo. Nakita ko yung daing niya. Ang sakit-sakit. Umiiyak eh. Hindi po simpleng daing yun eh. Kung kayo po, hindi nyo pa po naranasan yung sakit na masakit, singaw lang. Ako nga, pinakamalala ko yata, singaw. Yung hindi ka makakain, puta, problemado na ako eh. Ako pwede po akong makipag-utuan sa inyo eh, na gusto natin, gano'n. Hindi, ako hindi. Tatapatin ko kayo, kahit gusto ni Willie Ong, ako hindi. Hindi ko siya gustong tumakbo kasi narinig ko siyang dumaing eh. Ang sakit-sakit, ang sakit-sakit. Sabi, umiiyak. Huwag kalimutan si Philip. Ang daan, kaya ayan. Ano balita maisog, wala na rally? Yung maisog po, hindi po panay rally yun. Nag-o-organize po sila pag ang alam ko. Ganon din po yung ibang grupo, yung MAD at saka yung Marcos Resign. Nag-o-organize sila ng mga leader nila. Dapat number 1 natin si FPRRD, sunod si Marcoleta, tapos lahat ng 12 senators straight natin. Si Tatay Digong, hindi pa naman siya nagdedeklara eh. Siyempre, number 1 natin yun. Kung Duterte ka, di ka na mag-alinlangan pa iboto lahat basta Duterte. Kaya nga po sila nag-alinlangan kasi yung mga vlogger nila na pagkakakilala nila ay solid Duterte ang nagsasabi sa kanila na wag mag-straight. Yun lang naman yun eh. Kayo, kung hindi kayo follower ng mga vlogger na yan, okay yun. Kung follower kayo, doon sila nagkakaroon ng alinlangan eh. Boss Bats, iboboto ba natin si Senator Amy Marcos? Hindi. Tama ka, Sir Bats, ang labanan ngayon ay hindi pagalingan. Labanan ito ng power. Ipakita ang power ng mga Duterte supporters na kaya nating magluklok ng gusto nating kandidato. Correct. Kasi pagtatawanan lang tayo niyan eh. Para alam na nila kung kanino sila kakampi. Di ba? Ayaw nyo kumampi sa Duterte. Ayaw din namin sa inyo. Ang pinakamasakit nun, hindi na nga kumampi sa Duterte, binoto pa natin. Ano iisipin? Tignan mo itong mga tangang mga Duterte na to. Dito na nga ako naka-line up eh, pero ang dami ko pa rin boto sa kanila. Dapat sa ating mga DDS, solid tayo straight. LDP lang. PDP na lang po. Tsaka hindi po LDP. PDP po yun. Wala na po yung laban, tinanggal na nila.
Meron na ba final lineup sa PDP? So far po, ang lineup po ng PDP, tatlo. Si Senators Bongo and Go at saka si Philip Salvador. Tapos, tinitiyak naman natin na ito ay kaalyado ni BP Sara, si Rodante Marcoleta. Proven na may prinsipyo si Marcoleta mula ABS-CBN franchise hearing hanggang OVP budget hearing. Siya lang nga talaga yung nakipagbatbatan dun eh. Tsaka sila Congressman, anong pangalan nun? Sa Davao? Ungab. Kaya lang, di naman pang senador si Ungab. Misleading title mo ba dong? Ito na naman itong mga misleading. No? Alam nyo na yung gimmick eh, no? Parang hindi maganda dahil baka maraming maniwala sa title. Ano po ba mali sa title ko? Basahin ko lang po to give justice dito. Marcoleta, number 1 natin yan. Bakit di natin dapat iboto 12 ng admin kahit yung independent daw? Wala po ako nakitang mali dyan. Ngayon, kung gusto nyo pong iboto yung mga admin, ano po magagawa ko? Ganyan talaga title ko. Sinadya ko po yan na number 1 si Marcoleta. Si Congressman Marcoleta. Number 1 pa kaysa kay Bato tsaka kay ano. Opo! General Bantag Boss Buds, pwede kaya sa Senado? Itanong, magdeklara muna sila bago kayo nyo sila piliin. Baka na mawalang balak tumakbo eh. Hindi ko po alam, ang dami po nagsasabi ng Bantag, hindi ko po alam kung bakit ko po naisip na tatakbo si Bantag. Ewan ko lang kung paano nyo naisip na bakit siya tatakbo. Kung mamimili kayo, ayaw nyo sa PDP Street, hindi kayo DDS. Bakit po parang may hindi magandang sinasabi si Jing Paras sa PDP at hindi na raw malapitan si PRRD? Kontrolado na daw nila Attorney Trixie Vivian Velez at Attorney Vic. Ano po gusto nyo i-react ko dyan? kay Attorney Jing Paras, kay Congressman Jing Paras. Pananaw niya yan eh. Wala naman pong kinalaman yan sa ine-endorso natin. Di ba? Pananaw yan eh. Ako, alimbawa ako, wala akong nakikita doon eh. Feeling niya ganun. Siguro gusto niya na makadirekta kay Tatay Digong o magkaroon sila ng access. Tapos hindi sila nagkakaroon ng access. So di yun yung pakiramdam niya. Nasa sa kanila po yun. Puro pakiramdam nila yan eh. Di ba? Alam mo, Sir Badong, I salute you sa mga paliwanag mo sa mga issues na nangyayari ngayon. Si Manang Amy Marcos, hindi ka na ba talaga bilib sa katapatan niya kay Sara? Regardless po kung ito po ang katotohanan bakit hindi ko siya iboboto. Sinabi ni BP Sara, hindi niya kilala si Bongbong eh. Ang kilala niya at kaibigan niya si Amy. Ano sa tingin niyo naganap? Sino nang nakakumbinsi kay Sara na tumakbo? Si Bongbong ba na hindi niya kilala o si Amy? Ngayon, kinumbisi mo si BP Sara, wala na, eto hindi makukumbinsi si BP Sara na ganito ang usapan. Tumakbo kang vice president ko. Pag nanalo ko, wala na akong pakialam sa'yo. Imposible pong ganun ang usapan nila. Sila nanliligaw eh. Meron po yan na inoffer, no? Ako ang tansya ko diyan, inopera niyan si BP Sara nung dalawa, unity tsaka continuity. Yan yung sinasabi ni BP Sara. Eh.
Ikaw ba naman manliligaw ka, wala kang dala kahit ano. Tapos tumakbo ka, kukunin kitang vice president. Pwede niya ba sabihin, pag nanalo tayo, 1 taon pa lang, hahanapan na kita ng butas. Hindi po ipapangako yan na ganun. Kaya masamang-masama ang loob nito ni VP Sara. Pero sinabi na ni VP Sara, di ba? Tumakbo sila sa unity and continuity. May unity ba nagaganap? Unity with the kalaban. Unity dun sa kalaban ni VP Sara. Kaya tapos continuity. Wala nang continuity. No, I miss a traitor. Hindi niya naman palang kayang sagutin. Di ba? Ipinanligaw niyo yung kapatid niya, pag nag-iba pala ng direksyon, wala naman pala siyang say. O, kaya ganun po yun. Panay-paninira kasi sila Jing Parasbat, Kaado at Piling Special sila. Pagulo lang ang dalawa. Magandang Jing at Kaado na yan. Alam niyo po kung didibdibin niyo po lahat yan, ang tanong ba, sila ba ay hindi na ba sila pro Duterte? Si Jing Paras at si Ado? Baka pro Duterte pa siya. Sabi sa inyo, wala naman pong iba't iba po yung grupo, di ba? Hanggat pro Duterte sila, wala akong nakikitang problema sa kanilang lahat. Binigay ko ng halimbawa sa inyo yung Bisdaqueros at Banateros eh. Wala naman akong nakitang problema. Away lang nila yan. Basta pareho silang Duterte, wala akong problema sa kanila pareho. Ganun talaga. Kung nagmamalasakit talaga kayo kay BP Sara, hindi. Kasi alam niyo sa totoo lang, nakapokus po ako kay BP Sara. Mga side bet lang po yan eh. Hindi natin sila kalaban. Bet natin sila, alam niyo yun, yung sanay kasi ko na ano eh, na ito yung target mo. Yan yung iba distraction lang. Gusto nyo ba na sumama tayo dyan sa away na yan ng mga Maisug versus Jing Paras, Kado versus Celis? Gusto nyo makisawsaw pa tayo riyan? O gusto nyo banatan yung mga bumibira kay BP Sara? Tingin ko, mas importante na ipagtanggol si BP Sara kaysa makibanat ako dyan sa mga, no? Alam niyo yun? Ang daming bumibira. Ang daming bumibira kay BP Sara. Unahin ko pa bang pagkaabalahan na gawin topic si Kaado, si Paras, si Maisug, si Celis? O etong mga congressman na bumibira kay BP Sara? Depende po sa ano niyan, depende po sa pananaw niyo sa buhay. Ako kasi, ang pananaw ko sa buhay, ang tingin ko dapat ipagtanggol ko si BP Sara. Ako na lang, hindi na yung iba. Kasi dadaling ko pa ba kayo doon sa away-away nila? Tingin ko, sa mga Duterte supporter, ang kinakailangan nila kung aarmasan kayo, yung pambanat sa mga bumibira kay BP Sara. Hindi yung pambanat kay Ado, pambanat kay Paras, pambanat kay Placido, pambanat kay Celis, pambanat kay Berdel, pambanat kay Bibian Beles, pambanat kay, alam niyo yun? Si BP Sara po yung gustong ma-eliminate eh. Tapos gusto nyong abalahin ako dito sa mga, meron pong umaatake kay BP Sara na malalaking tao. Gusto nyo, yung bangayan ng mga Duterte supporter, sumausaw pa ako. Wala pa naman silang sinasabing masama sa akin pare-pareho. Dahil hindi naman ako importante. Alam niyo yun? Hindi po ako ang balita. Bakit ako makikisawsaw dyan sa mga yan? Hindi rin sila balita para sa akin.
Kaya kung mali po yung sa tingin yung ginagawa ko at hindi kayo nalilibang sa mga ganito, eh di dun po kayo manood. Hindi po ako sa nabababawan o kung ano pa man. Kaya lang, walang walang sense sa'kin, eh. Walang sense sa'kin yung sumawsaw pa ako, alamin ko pa ano ugat niyan. May sinabi si gano'n kay gano'n, may sinabi si gano'n kay gano'n. Sanay po ako sa boxing diyan, eh. May sinabi si gano'n kay gano'n, may sinabi naman si gano'n kay gano'n. Kaya, eh, ako, sino ba kalaban ni VP Sara? Sila ba? May sinabi na ba sila laban kay VP Sara? Ikalawang tanong, 'di ba may patakaran ako rito? Ako nga mismo binabanatan na, eh. Tinatantya ko, eh. Sikat ba 'tong tao na 'to? Tingnan niyo, sikat ba 'tong tao na 'to? Hindi porke ba't binanatan ako dapat ko na rin siya bambanatan? O ako pa magpapasikat sa kanya? Yun lang, yun lang. Tingin ko, sila Martin, sila Saldico, yung mga young guns, sila Risa Ontiveros, Trillanes, mga Dilawan, Makabayan Black, ang pagtuunan ko ng pansin. Okay? Kaya kanya-kanya po yan. Huwag nyo pong ipilit sa akin yung gusto nyo naririnig nyo sa iba at makikampi. Tignan nyo rin yung kinakampihan nyo. Malalaki ba silang mga channel? Hindi, ganun po talaga. Sabi nga ni BP Sara, di ba? Ay, hindi ko nasasagutin si Barry. Dito lang ako sa taas. Hindi ko sila minamaliit yung mga channel nila. Kaya lang sayang yung channel ko, eh. Makikisawsaw ako, hindi ako tatantanan ng mga kung hindi kayo naniniwala sa mga patakaran ko, putya, ang laya-laya nyo, di ba? Ayoko rito kay Badong. Walang aksyon.